Lahat ng nangyayari may dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan po kung bakit naririnig niyo ako ngayon. Marahil dinala ka dito ng mahal na pong Jesus Nazareno. Siguro dahil na-curious ka sa title ng video, Kwentong Nazareno. Siguro dahil posible na may pagsubok ka na dinadala ngayon at nakita mo to, baka sakaling makakuha ka ng something motivational, inspirational sa video na to. O kaya naman baka may hinihintay kang sign mula kay Lord, at kung yun man nga ang hinihintay mo, gusto ko nang sabihin sa iyo, ito na yung sign na hinihintay mo. Kaya panoorin mo lang yung video na to. O posible naman na deboto ka ng mahal na Senyor at gusto mo lang din makinig sa mga iba't ibang kwentong Nazareno tulad nito. Pero kung sumakto lang talaga na nakita mo lang to biglaan, nakita mo sa newsfeed mo, nakita mo sa Facebook mo, nakita mo sa Google, YouTube, o may nag-send sa'yo, o basta out of nowhere nakita mo at kinlik mo at pinlay mo tong video na to, gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi yun coincidence, hindi yun nagkataon lamang, dahil lahat ng nangyayari merong dahilan. Marahil tinatawag ka niya, tinatawag ka ng mahal na pong Jesus Nazareno para makinig. Magandang araw po sa inyo, sa mga nakikinig na to. Nagdesisyon po ako na mag-share o magbahagi ng iba't ibang kwentong Nazareno para kahit papano bilang Kristiyano mapakilala ko sa inyo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Mapakilala ko sa inyo yung debosyon ko sa mahal na Senyor. So ako po'y deboto na ng mahigit 1 dekada. At bukod doon, gusto ko rin pong sana na maka-inspire at maka-motivate, lalong-lalo na sa mga gutom na sa inspirasyon, yung mga taong malungkot ngayon, nasasadlak, yung mga lugmok na at naghahanap ng mga kapitan, naghahanap ng sign mula kay Lord. So ang video po na ito ay sa sentro lamang sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya ang maririnig nyo lamang po dito ay boses ko. So habang nagkukwento po ako, gumamit po ako ng mga video na personal ko rin pong kinuha kapag dumadalaw po ako sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno, o mas kilala natin sa Quiapo Church. At yung iba naman po ay mga kuha ko kapag nakakapagbisita iglesia ako, kasi isa po yun sa mga paborito kong gawin talaga, bumisita sa iba't ibang simbahan. Tapos kinukuhanan ko ng picture, ng video para rin ma-share sa ibang tao. Ayun po. So kung nasusubaybayan nyo po yung mga episodes na ina-upload ko dito, marami na akong na-upload mula nung paano ako nagsimula maging deboto ng mahal na Senyor hanggang sa mga pagsubok na dinanas ko, at yung ilang beses din siyang nagpakita, nagparamdam ng pag-ibig, awa at walang sawang patnubay at pagmamahal. So gusto ko lang din pong kwento, no, yung mga huling episodes kasi ay nasa na tayo, year 2022. Kinuwento ko po yung nangyari sa akin sa trabaho
na napagbintangan po ako, nasuspend ako. Hindi naman ako natanggal kasi napawalang sala din ako. Pero nagkaroon ako ng sakit. Nagkaroon ako ng trauma. Nagkaroon ako ng anxiety. Nagkaroon ako ng issues mentally. Kapag gabi, lalo na kapag natutulog, madalas akong bangungutin, binabangungot ako. At masasabi ko po talaga na yung taong 2022, yun po yung pinakamatinding, pinakapuno ng pagsubok yung taon na yun. Kasi nga, ayun nga, nagkaroon ako ng pagsubok sa trabaho, pagsubok sa mental capacity, mental health. Karoon ako ng mental issue. Tapos bago pa matapos ang taon, na banggit ko sa previous episode na nakitaan ng bara sa ugat sa puso yung aking tatay. At kinailangan naming undergo ng angioplasty para mawala yung 3 nakita na bara. At ayun, awa ng Diyos, okay naman na siya ngayon. At gusto ko lang ulit parang ikwento yung parang pinaka summary ng 2022. So, kung maalala nyo, 2022, ano pa siya? Pandemic pa nun. Parte pa rin siya ng pandemic. At nung January nga, sa kasamaang palad, hindi na naman nagkaroon ng translasyon nung January 9, 2022. Yun yung kasagsagan ng COVID na Omicron variant na, yung mas malakas, yung mas mabilis kumalat. Nung 2021, napayagan pang magmisa sa Quiapo Church. Pero nung 2022, hindi na napayagang lumapit pa yung mga tao. Kaya yung mga pare at obispo natin at cardinal, nagmisa na lang sa Quiapo nang sila lang. Tapos naka-broadcast siya online. Dahil nga may lockdown nun, bago a week, mga 10 days before, no, yung simula ng novena, yung meron kasi tinatawag na Thanksgiving Mass every December 30, sa pagkakalam ko, every December 30. For some reason, bigla na lang gusto kong pumunta. Kahit pa alam ko wala akong masasakyan, kaya napilitan akong magkotse, magpagas, magpa-load ng toll kahit mahal. Kasi wala rin naman akong nagtitipid din talaga ako noon, kasi nga anytime magre-resign ako. Binanggit ko naman na may problema nga sa trabaho, hindi na ako makapag-on-site kasi may trauma ako. Konting trigger, ina-anxiety ako, nagsushoot up yung dugo ko. Ganun yung nangyayari. So hindi na ako makabalik on-site. Napayagan ako mag-work from home, pero kinukulit nila ako mag-on-site. Kaya sabi ko, nagdesisyon na ako noon na kapag talagang ayaw na ako payagan mag-work from home, magre-resign na ako. Kaya naman sobrang nagtitipid ako ng mga panahong yon. Pero kahit ganon, talagang hindi ko mapigilan na magpunta sa Quiapo. Kaya pumunta ako December 30, naalala ko. Naghanap ako ng paparkingan. Napunta ako ng SM San Lazaro. Doon ako nagpark. Tapos ang alam ko kasi alas 8 lalabas yung mahal na senyor mula sa Quiapo. Tapos yun, nung lumabas nga, kahit saglit lang na makita, saglit lang na makasama doon sa maliit na Thanksgiving motorcade na yon. Motorcade siya, nakasakay siya sa
parang L300 yata, parang ganon. Tapos ayun, alam ko mabilis lang din siya natapos, pero hindi ko na siya tinapos. Nung pagkadaan lang ng Villalobos, yung street sa harap ng Quiapo, umalis na rin ako kasi taga-probinsya pa ako kasi ako, malayo pa yung ida-drive ko. Kaya nagmadali na rin ako. Pagdating ko, ako na lang yung nakapark doon. Medyo nahirapan pa nga ako lumabas kasi parang sarado na yung ibang mga daan. Tinanong ko pa sa guard kung saan yung labasan. Tapos nakauwi ako ng madaling araw na. Uwi ako ng bahay madaling araw na. Tapos, ayun nga, after 3 days, parang 3 days o 4 days, parang 5 days, naglabas ng directive ang Malacanang na pinagbabawalan nga yung celebration sa Quiapo Church mismo. So, alam naman namin na wala ng traslasyon, walang prosesyon, pero ang nakakalungkot yung kahit man lang magpunta ng simbahan, pagbabawalan ka. Wala naman kami magawa. Yan talaga yung utos. Kaya, ayun, online na lang. Tapos, sinubukan kong magpunta sa Padre Pio sa Batangas, kung alam niyo yun. Natuwa naman ako kasi nung nagpunta ako doon, hindi ko ina-expect, pero parang medyo in-anticipate din pala nila na may mga pupunta. Kaya pagdating sa dulo ng misa, ang kinanta na kanta ay yung theme song ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Yung kinakanta lagi sa Quiapo. Kaya tas nakakita rin ako ng mga ibang deboto na nagpunta doon. Tapos napadaan din ako doon sa isa pang simbahan sa bayan. Hindi ko na babanggitin kung saan banda sa Batangas, pero may nadaanan ako doon na isang simbahan din na nagulat ako kasi wala lang, napadaan lang ako, pero pagdaan ko meron din pa rin silang celebration doon na localized. Tapos nandun yung may mga local chapter sila ng mga ihos at may mga motorcade din sila. Kaya nakakatawa kasi wala akong alam, pero dinala ako doon ng mahal na pong Jesus Nazareno. Yun naman yung mga nakakatawang moments lagi, yung parang hindi mo ina-expect, pero pagpunta mo sa isang simbahan, ang dami kong moment na gano'n na parang nakita ko lang yung simbahan tapos gusto kong pasukin. Pagpasok ko, una kong makikita, mahal na Senyor. Parang kaya pala gusto kong pumasok kasi parang tinatawag pala ako, gano'n. Ayun, so 2022, balik tayo. Omicron variant, January, hindi makapagmisa sa Quiapo. Sobrang walang tao sa Plaza Miranda, ibang-iba siya ng ibang-ibang itsura. Tapos wala na rin kasi si Cardinal Tagle ay na-assign na sa Vatican nung panahon na yon. Nung 2021, ang nagmisa mayor ay si Bishop Broderick Pabilio. Siya yung auxiliary bishop yata yung tawag doon, ng Archdiocese of Manila nung panahon na yon. Pero nung 2022, ang nagmisa na ay si Cardinal Advincula. So siya yung bagong arsobispo ng Maynila nung panahon na yon. Galing siya sa Visayas, sa pagkakalam ko. Galing siya sa Visayas. Kaya alam niyo, yung Misa Mayor, isa yun sa talagang nakagawian ko ng sobrang importante sa akin, kasi lalong-lalo na nung mga panahon ni Cardinal Tagle. Sobrang ganda niya kasi homily at mag-explain bakit ganito, bakit ganyan. At i-explain niya lagi na ito yung tema natin ngayong taon, tapos galing sa ganito, hango sa verse ganito sa Biblia,
Tapos ire-relate niya sa Poong Jesus Nazareno, sa buhay ng mahal na Panginoon. Tapos palaging may teachings. Yun yung inaabangan ko, yung yung matatandaan ko ngayon sa homily na to. Parang ganun. Kasi laging may teachings. Pero bago lang kasi si Cardinal Advincula. Medyo nalungkot ako nung pinapanood ko sa online kasi wala akong matandaan. Hindi ko alam kung disturb lang ba ako kasi hindi gustong-gusto mo magkiapo, hindi ka makapagkiapo, pero wala akong matandaan na tas parang nainis pa ako kasi ang tema kasi nun ay hango sa Mark chapter 4 verse 40. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? So yun talaga yung piniling tema ng taon na yun dahil nga sa COVID-19 at dahil maraming takot na takot. Pero nung homily, hindi siya nabanggit, hindi siya inexplain, hindi siya, parang walang relation yung homily doon sa tema, parang gano'n. Kaya nagtataka ako, sabi ko na lang, siguro hindi pa sanay si Cardinal Advincula sa style ng piyesta ng Nazareno. Pinabayaan ko na lang. Pero nalungkot ako kasi sabi ko, lagi ko pa namang yung inaabangan. Tsaka lagi akong may tinatandaan dun sa homily. Kaso this time, wala akong matandaan. So January yun. Fast forward to June, nangyari yung mga pagsubok sa akin sa career na nabanggit ko sa mga previous episodes na ayun nga, nasuspindi ako. Nakabalik man ako pero nagkasakit naman ako. Hindi naman ako kumbaga nakabalik ako sa trabaho pero hindi ako makabalik on site sa kumpanya kasi nagkaroon ako ng traumatic, mahirap i-explain pero makakita ko lang yung uniform o maalala ko lang yung mga pangalan ng mga gumawa ng masama sa akin. Maisip ko lang kasi minsan lumalabas din sila sa panaginip, sa pangungot ko. Inaatake na ako ng anxiety. At yun yung pinaka-iniwasan ko kasi para akong laging natatakot mamatay. Parang anytime may stroke ako. Atakihin ako sa puso dahil sa kaba. Kasi parang iniisip ko nun, parang bakit nangyari sa akin to? Bakit ako ginawa ng storya? Bakit ako pinag-iinitan? Parang gano'n na ba kasama talaga yung lipunan ngayon na talagang gagawin ng mga tao yung lahat para lang mawasak ka? May mga ganong tanong. At nalagpasan ko din naman yung pagsubok na yun kasi pagdating ng October, nung nalaman ko yung sakit ng tatay ko, mas matinding pagsubok siya para sa akin. Yun yung mas maano na talaga, kumbaga parang nalala ko, parang sabi ko sa kapatid ko, sa ate ko, parang sabi ko, parang naging sisiw bigla yung problema ko sa trabaho kasi nagkaroon ng mas mabigat na problema. Hindi ka na masyadong mabigatan dun sa naunang problema kasi mas mabigat pa tong bagong problema. Kaya nga sabi ko rin dun sa mga huling episodes natin, sabi ko, hindi mo alam kung bakit nangyayari. May mga ganon, may mga tanong bakit nangyayari yung ganitong pagsubok. Pero posibleng nire-ready ka. Pinapalakas yung loob mo. Pinapatibay yung kalamnan mo. Kasi may mga mas malalaking bagyo pa sa buhay mo. So speaking of bagyo, yung storya kasi ng tema ng
Translasyon 2022 ay yun nga, Mark 4:40, Mark chapter 4 verse 40. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Ang storya nun sa Biblia ay nasa gitna sila ng dagat, nasa bangka sila, na malaking bangka, tapos bumabagyo. Habang bumabagyo, nagpapanik yung mga apostoles. Pero si Jesus Nazareno ay natutulog. Tapos nung nagpapanik na talaga, hindi na kaya nitong mga apostol na disciples ni Lord, ginising nila si Jesus. Ginising nila sa takot nila. Tapos si Jesus naman bumangon, tumayo, at pinakalma yung dagat at nawala ang bagyo. So, parang sinasabi niya doon na, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Ikasama niyo nga ako di ba? Parang ganon. Nakakatawa lang din doon kasi parang binibigyan tayo ng mensahe na hindi mawawala yung bagyo sa buhay mo. Hindi mawawala yung unos, hindi mawawala yung pagsubok, hindi mawawala yung setbacks, hindi mawawala yung disappointments. Mangyayari yan. Pero hindi rin mawawala si Jesus Nazareno sa tabi mo. Lagi ka niya sasamahan. Lagi siya nandyan. Kaya bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Yun nga sabi niya. Pagdating ng December 2022, nilabas ng Quiapo Church yung parang recap ng Translasyon 2022. Meron silang video doon na parang ito yung nangyari. Tas, usually yung video na yun, pinapakita yung highlights ng piyesta ng Translasyon. Tapos kasama rin din yung homily na message dahil nga doon sa tema. Alam nyo, nung lumabas yung video, ay ako po'y iyak ng iyak. Kasi katulad nga nung sinabi ko nung January, dismayado ako. Kasi walang relasyon, hindi binanggit yung Mark 4:40. Hindi binanggit yung bakit kayo natatakot. Hindi binanggit yung tema. Hindi siya binanggit ni Cardinal Advincula. Pero nung nilabas na yung highlights noong December, sabi ko, hindi niya nga binanggit. Pero yung highlights doon, pinakita yung mga sinabi niya. Yun pala yung mas kailangan ko. After ng lahat ng mga pagsubok na dumaan sa trabaho, sa sakit ko, sa sakit ng tatay ko, masasabi ko na yung mga sinabi pala niya nung January, yung pala yung mas kailangan ko. Yung pala yung mas kailangan ko marinig. At ang ganda-ganda pala nung homily niya. Kaya hindi ko na siya makakalimutan. Binanggit doon sa homily niya na yung imahe ng Nazareno, madalas ang tingin natin, kasi siya, nakaluhod, nabibigatan sa krus. So parang Biyernes Santo daw. Pero may nagsabi daw na isang deboto na hindi lang daw naman yun pang Biyernes Santo, kundi pang Easter Sunday din daw, pang Pasko ng pagkabuhay. Kasi kung nakikita mo yung imahe ng mahal na Senyor na nakaluhod at nabibigatan, at the same time, yung isa niyang paa ay patayo naman siya, paahon naman siya. So, yun, senyales yun ang napagtagumpayan niya. Yung bigat ng krus, napagtagumpayan niya yung kasalanan ng sanlibutan. Umahon siya, dala-dala yung krus. Yan, napakaganda ng mensahe na yun. Tapos, ang isa pang hindi ko makakalimutan, yung sinabi na ni Cardinal Advincula na
ayun nga, 2 taon na, ikalawang taon na hindi makakapag-traslasyon, ikadalawang taon na walang prosesyon, pero sana daw maranasan pa rin nawa natin ang Panginoong Jesus na umaakay sa atin sa prosesyon ng buhay, sa traslasyon ng buhay. So, ganda rin anong sinabi niya doon. Tapos, ang masasabi kong nakapag-breakdown sa akin, yung nakapagpaiyak talaga sa akin, yung sinabi niya na yung dulo na parang nirelate niya yung buhay ng deboto sa mga common na ginagawa kapag traslasyon. Mga tungkol sa lubid, sa paghatak ng lubid, sa pagtukod, yung sa salya, sa pagsasalya, tapos pagtitimon, at yung sa pingga, sa pumapasan doon sa pingga. Ang mismong sinabi niya, sabi niya, sinasamahan tayo ng Nazareno at tinutulungan sa ating paglalakbay. Siya ang humahatak sa lubid at umaayos sa mga buhol ng mga problema natin. Siya ang sumasalya upang makausad tayo sa pagbabagong buhay. Siya ang tumutukod upang hindi tayo mahulog sa kamalian at kapahamakan. Siya ang tumitimon upang magabayan tayo sa tamang landas. Siya ang pumapasan sa mga pingga ng kalooban natin sa tuwing pinanghihinaan tayo ng loob. Poong Jesus Nazareno naming mahal, ito po ang aming dalangin at kahilingan na kami po nawa ay ilayo nyo sa anumang kapahamakan at bigyang lakas na makaahon sa kahirapan. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Lagi nyo po kaming papatnubayan. Kaawaan nyo po kami at patawarin sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno naming mahal. Amen. So yung huling part po nun is kanta rin yun. Yung Poong Jesus Nazareno naming mahal. Pero nakatawa lang. Hanggang ngayon, parang sariwang-sariwa pa sa memorya ko. Yung una ko siyang napakinggan, makikita nyo po siya sa YouTube. Search nyo lang, Traslasyon 2022, Quiapo Church. Yung nilabas nila, yung highlight na yon. At sobra akong iyak nung mga panahon na yon. Kasi nung January, naiinis ako. Pero pagdating ng December, yun pala yung mas kailangan ko. Yung mensahe ni Cardinal Advincula. Nandun lahat yung parang summary ng lahat ng pagsubok na naranasan ko noong 2022. At higit pa doon, yung bago matapos yung video, may part na ayun nga, yung kinanta na ulit yung bakit kayo natatakot, wala pa ba kayong pananalig. Tapos pinakita yung mga deboto na nagpumilit makapunta sa paligid ng Quiapo. Meron sa Santa Cruz, sa San Sebastian. Tapos nakakatawa makita yung mga nagkaridad, mga nagbigayan ng pagkain. Habang yun na naman yung sinabi ko sa huling episode, yung lyrics nung kanta na magtiwala ka, hindi kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo ay walang hanggan. Nakakatawa. Hanggang ngayon, medyo kinikilabutan pa rin ako at naiiyak. Kasi sobrang grateful ako sa mahal na Senyor. Hindi niya ako pinabayaan. Ayun po. So, napahaba ulit tong episode na to, pero dito na po tatapusin. Sana po supportahan nyo yung mga susunod pa na gagawin kong episodes. Kung nais nyo naman pong magbahagi din ng inyong mga kwento, kasi for sure hindi lang ako yung may kwentong Nazareno.
kayo din meron din. Pwede kayo mag-email sa akin. Babasahin natin dito para mabahagi sa ibang mga kadiboto din natin. Send nyo lamang po dyan sa nakikita nyo sa screen nyo, kwentongNazareno@outlook.com. Huwag po sana kayong mahiya na magbahagi at magkwento kasi napakasarap po sa pakiramdam yung kapag yung kwento mo nakakatulong sa iba at na-inspire sila at na-motivate. Higit sa lahat, posible kasi na yung kwento mo, baka yun na yung hinihintay nila na sign. Baka yung kwento mo, baka yun yung makakasalba sa buhay nila. Baka sakali na yung mga taong nawawalan ng pag-asa at ayaw na mabuhay, baka yan lang yung hinihintay nila. Kaya tulungan natin kasi sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Lord, sa mahal na pong Jesus Nazareno, tutulungan natin sila. Ako ina-advocate ko kasi yan, mental health tulad nga nung sabi ko, nangyari na sa akin yan, anxiety, depression. Kaya gusto ko rin makatulong sa iba. Gusto kong mailapit din sila sa mahal na pong Jesus Nazareno. At kahit ano pong tulong para ma-share yung video na to ay malaking bagay po. Kung masishare nyo, masisend nyo sa mga kaibigan nyo. Kung gusto nyo i-download at i-re-upload, kung may sarili kayong channel o kaya gusto nyo i-share sa Facebook, walang problema ho. Ang importante sa akin, maraming makarinig ng mga gantong klaseng kwento, lalong-lalo na yung mga nangangailangan talaga. Kung may kilala ho kayo na nangangailangan, i-send nyo lang ho yung link ng video na to para mapakinggan niya ako. At makarinig niya yung kwentong Nazareno ko. Baka sakali makatulong sa kanya. Ayun po, huwag po sana tayong mawawalan ng pag-asa. Kapag may problema tayo, hindi tayo pababayaan ng mahal na Senyor. Muli maraming salamat po. Huwag po kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe po sa channel na to. Malaking tulong po para mas malawak po yung maabot natin. Kasi mas marami po tayong maaabot, mas marami po tayong matutulungan, may inspire, mamamotivate, at mas mapapakilala po natin ang mahal na pong Jesus Nazareno sa iba't ibang tao. Lahat po ng nangyayari mayroong dahilan. Mahal na poong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.